Welcome back po sa ating lahat, lalo na po sa akin. Ngayon na lang po ulit ako nakapag-video. So, ngayon, ang magiging topic po natin ay kung paano magparami ng subscriber. Yes po, tama po kayo nang narinig. Kung paano dumami ang ating subscriber. Unang-una, wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Simulan na agad po natin ang video. Una, gumawa ng high quality content. Pag sinabing high quality content, ano nga ba yon? Siyempre, yung ating video. Ano nga ba naman panunoodin kung wala tayong video, di ba? Kaya dapat, well edited. Ibig sabihin, malinaw ang sounds. Malinaw ang yung nakikita yung video, hindi yung malabo na halos wala nang makita. Kung magaling kang mag-edit, good. Kasi alam mo kung paano pagandahin yung video, kung paano i-enhance yung voice, good yan. Pero kung katulad ka naman ng iba na syempre nagsisimula, wala pang masyadong, hindi pa sila ganun ka-expert or nagsisimula pa lang mag-video, mag-vlog, syempre, kung ano lang yung kanilang inirecord, yun lang. Pero, kahit nagsisimula ka, make sure na malinaw ang iyong video, yung katulad niyan, malinaw ang ilaw, naiintindihan yung sinasabi. Yun yung laman na magiging video mo. Pangalawa, yung topic mo is nakakaengganyo. Pag sinabi nating nakakaengganyo, syempre na-entertain, hindi yung matutulog. Diba? Yung, ay, nakaganyan sila, oh. Kailangan yung video mo, entertaining mula umpisa hanggang sa matapos. Pangatlo, nagbibigay halaga. Kasi pansin ko ngayon, ipinupush ni YouTube yung mga maliliit na channel ngayon. Yun ang ipinupush nila. Dapat, ang topic mo is nakakapagbigay aral, nakaka-entertain, at nakakapagbigay inspirasyon. Yan po yung tatlong yan. Kailangan, ulitin ko po uli ha. Ulitin ko po yung unang-unang dapat gawin para makapag-engganyo ka ng subscriber. Gumawa ng quality content. Ano ba yung laman ng quality content na yan? Siyempre, yung video mo. Well edited. Pangalawa, nakakaengganyo mula umpisa hanggang matapos. Pangatlo, nakakapagbigay ng halaga. Yung halaga na yan is nakakapag-educate, nakaka-entertain, at saka inspirasyon. Yan po yan. Yan yung dapat nating gawin una. Pangalawang topic, i-optimize ang iyong mga title at thumbnail. Siguro naman may idea na kayo kung ano yung thumbnails, 'di ba? Yung thumbnails na yan yung nakikita natin na nag-a-appear sa YouTube, yung mga picture ng video. Yan yung thumbnails. Kung hindi ka naman masyadong marunong mag-edit at naka-base ka na lang dun sa tatlong pag mag-upload tayo, 'di ba? May nakikita kang tatlong thumbnail. Make sure, alam ko, hindi siya napipili eh. I mean, yung tatlong yon pwede kang pumili kung alin doon yung sa palagay mo medyo kaaya-aya sa paningin. Yung alam mong makaka-attract kahit papaano kung hindi ka marunong gumawa ng thumbnails. Pero kung marunong ka naman, madali lang naman mag-edit sa Canva. Kaya lang, syempre, kung wala naman tayong ka-idea kung paano mag-edit ng thumbnail, kung ano lang yung ilalagay natin, make sure na yung nasa thumbnail nyo is connect doon sa YouTube video mo. Hindi yung nakakita ka lang ng anong tawag dito, ng pattern, yun na yung gagamitin mo. I-edit mo naman. Hindi yung yun na rin yung ilalagay mo. I-edit mo. Nakakita ka ng maganda, di ba? Saan nga ba pwedeng mag-edit ng thumbnail? Kung kayo ay merong Canva, meron po siyang free account.
kung wala pa po kayong account, pwede naman po kayong gumawa, may free at may premium. So sa free, makakagawa na kayo. Meron naman po dong mga free pattern para sa thumbnail. Yun na lang po ang gamitin ninyo. Tapos, konting edit na lang. Hindi yung, kung ano na lang yung kinuha yung pattern, yun na rin yun. I-edit nyo naman para connect siya doon sa video nyo. Pangalawa, dyan sa thumbnail nyo, siguraduhin nyo lang na hindi ibang muka ang makikita kasi wala namang kaugnayan yung mukhang yun doon sa video nyo na i-upload. Syempre, mas maganda yung kayo na lang. I-edit nyo na rin. Isama nyo na yung sarili nyo. Kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw nyo naman, edi wag. Thumbnail na lang. 'Di ba? Kailangan, pag gumawa kayo ng title at thumbnail, malinaw yung title. Syempre, pagka nakita agad ng tao yung title mo, syempre eto yung hinahanap ko. Teka nga, i-click ko to. Eto yung matagal ko nang hinahanap. Tapos, syempre, pag nakita nila yung title mo, i-click nila yan. Tapos, pagka maganda pa yung video mo, syempre, manunood pa rin sila, di ba? Tapos, meron kang call to action. Ano ba yung call to action? Katulad nito, pag sinabi kasing call to action, halimbawa, ito yung sample niya. Kung na-enjoy mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe. Yan. Tapos, isa pa, pindutin ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng update. O, diba? Yan yung sinasabing call to action. Pwede namang wala. Kasi ang tao, kahit siguro wala na nitong call to action, basta nag-enjoy sila, may natutunan, may natutunan, at saka nakapag-inspired. Kahit wala na minsan kasi itong call to action, magsasubscribe pa rin sila eh. Kasi may natutunan sila eh. Pero syempre, iba pa rin yung may call to action. So, alam mo na yan. So, every time na maggagawa ka ngayon ng video, alam mo na kailangan may call to action. Tip number 5, makipag-ugnayan sa iyong audience o makipag-engage. Syempre, halimbawa, pag may nag-comment, replyan mo, tapos heart mo, i-like mo, kung sagutin mo yung kanilang mga comment, di ba? Yun yung sinasabing makipag-engage. Kasi, yung engagement, nakakadagdag din yan para i-push ni YouTube ang video mo sa mga audience, di ba? The more na ipinupush ni YouTube ang video mo, the more na lalabas siya anong tawag dito? The more na lalabas siya sa mga feeds ng nanonood ng YouTube, di ba? I-recommend siya ni YouTube. Kung na-enjoy mo at may natutunan ka sa video na to, like and subscribe. Yun na lang po. Kung meron kayong reaction, i-comment nyo na lang po. Kung gusto nyo ang ganitong topic, gagawa po ulit ako sa susunod. Kung gusto nyo, i-comment nyo na lang po sa baba kung ano yung topic natin sa susunod na video.